So kamusta mga idol, PBL team standing po tayo ngayon at nakita nyo naman nangunguna ngayon ng Cherry Tigo sa top 1 standings po with 6 wins and 1 loss, no. Pangalawa po ang CCS or Creamline with 5 wins, wala pa po silang talo. Chocomucho with 5 wins and 1 loss, no. PLDT with 5 win and 2 losses. Nakikita nyo din po, no, marami ding nagsasabi ngayon at talagang umaalma ang mga bashers. Ang CCS daw ay kaya daw puro panalo dahil maraming pahinga. As of now talaga maraming nagsasabing ganyan. Nakita nyo daw, no, or nakita daw ng iba na sing CCS daw lagi daw puro pahinga. Bihira lang daw po lumaban. Unlike daw po sa mga ibang teams dito sa PBL na sagad-sagad po at dire-diretso ang mga laban. Para po sa kaalaman ninyo, no, hindi po CCS ang may pinakamagandang schedule. And as of now, ang pinakamagandang schedule po ay ang PLDT. Though they have 2 back-to-back games po, no, meron naman silang 2 back-to-back rest din po itong PLDT. At isang 3 consecutive rest. So hindi po natin masasabi yon. So ang Creamline, Signal at ang Gerplor naman po, meron po silang similar schedules, no. Itong tatlong team po na ito ay may 2 at 3 consecutive rest po at 2 consecutive games. Ibig sabihin talagang hindi po talaga CCS ang may magandang schedule po dito sa PBL at hindi po sila puro pahinga, no. Kahit wala silang laban, dumadaan sila sa matinding mga pagka-practice. Ang Akari Chargers naman po, no, ay ang may longest break po. Tandaan nyo po, ito yung pinakamahabang break with 4 consecutive rest, no. 4 po yan. Meron nga silang 4 na back-to-back na laban, pero meron din po silang back-to-back rest na mangyayari naman po sa darating na November 25 hanggang November 28. Samantalang ang F2 Logistic at ang Chocomucho Flying Titans naman po, itong dalawang team naman po na ito ay meron pong back-to-back rest, no, schedules po kasama ang Petrogas at Nextled, no, at ang Galleries. And sa makikita nyo may similar schedule din po yan dito sa Creamline. And as of now, hindi po natin pwedeng samihin na ang CCS ay puro pahinga lang, no. Talagang kahit wala silang laban, dumadaan pa rin po sila sa mga tinding training at pagpa-practice. And so far so good naman, napakaganda ng pinapakita ng mga teams natin ngayon. Ngayon po, kahit po nangunguna, no, sa top list natin, ito nga pong Cherry Tigo with 6 wins and 1 loss, ay ang Creamline naman wala pang katalo-talo. So hindi po talaga natin masasabi as of now kung sino po ang makakapasok sa semis at sa finals, pati ang magkakampyon. Pero ang defending Creamline Cool Smashers ay pinapatunayan talaga na hindi po sila basta sa magpapatalo dito nga po sa mga team sa PBL. Napakarami po natin dapat bantayan dito at abangan dahil siyempre alam niyo naman yung mga sistema ni Coach Sharon Meneses, which is yung huling laban po nila naging very crucial talaga at matindi yung naging laban na yun. Muntik-muntikan pa ang CCS pero nagawan po ng magandang strategy ni Coach Sharon Meneses nang hugutin niya ito nga pong si Tots Carlos at si Bernadette Pons. Ang mangyayari po dito for sure kapag nagkaroon ulit ng matinding kalaban na, no, ang CCS ay for sure ipapasok sa first or sa starting 6 line up itong si Tots Carlos, which is alam naman natin na hataw yan, no, at talagang pangmalakasan itong si Tots Carlos. Do alam natin yung ginagamit po ngayon na first 6 lineup ni Coach Sharon Meneses, so huling laban maganda, which is nandun si Valdez na alam naman natin na gusto nating makakuha o makagawa ng magandang highlights. Pero si Valdez ngayon hindi pa po talaga niya itinutodo yung kanyang buong lakas. Alalay pa rin siya sa kanyang mga palo. Siyempre marayo pa, no, or marami pang lalabanan ang kupunan ng Creamline Cool Smashers. Well guys, no, tandaan po ninyo, napakahaba ng ating PBL ngayong conference na ito at posibleng bumalo pa po ito, abutin pa hanggang January. Well guys, patuloy ko po kayong i-update and please huwag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe bilang suporta na rin po sa ating YouTube channel. Maraming